Hey yo, what's up mga ka-hunter? Papa is back. So another content na naman po tayo. So may nag-comment po sa Facebook page ni Papa Z. So, medyo makulit tong content natin for today's video. So magiging mabait tayo, mahirap kalaban tong mga to. So sabi niya, Papa Z, pwede mo po bang contentin yung mga marites? Ano daw masasabi ni Papa Z sa mga marites? Alright. So remind ko lang kayo guys, itong mga marites na to, isa yung tagong sindikato. So, kung meron kayong mga brotherhood, sisterhood dyan, eto mga marites, napakarami nito mga to. Pero sekreto lang. Kasi masyadong mahirap yung trabaho ng mga marites. Alright? So, pag-usapan natin yung mga marites. Alright, so ano ba yung marites? Sa mga hindi nakakaalam, ang marites po ay galing sa Greek word. Ang ibig sabihin ay mare, anong latest? Kaya marites. So, mare, anong latest? Yan nagsimula yung marites na yan. So, 3048 BC pa po, meron na pong mga marites. ginagamit yung mga marites ng mga panahon ng mga Diyos-Diyosan at mga hari. Yung mga wala pang mga kabayo, wala pang panulat at papel. Yung ginagawa ng mga hari ng panahon, guys. Kukuha lang yan ng isang marites. May pagkwentuhan lang yung hari, bubulungan lang yan. Pag binulungan yan, papakawalan na sa palasyo ang mga marites na yan. Tapos 1 week lang, kalat na yung balita. Diyan nagsimula ang marites. Kaya kung hindi nyo pa alam, pinag-aralan pong maigi ni Papa siya marites na yan. 13,000 BC, yan, nagsimula ang mga marites. At galing sa Greek word na mare, anong latest? Marites. Alright. Saka hindi basta-basta yung mga marites, guys. May mga qualification para maging marites ka. Ha? Unang-una, hindi ka pwedeng maging marites nang mag-isa ka lang. Dapat may mga kumari ka. So, yung mga kumari mo, yan yung magiging receiver mo at saka releaser mo ng mga informasyon. Ayan. So, dalawa ha, tatandaan nyo. Kailangan ang marites, may mga kumari. Pag wala kang kumari, hindi ka marites. At ano ka lang, taga-salaysay. Taga-salaysay ka lang pagka wala kang kumari. Pangalawang katangian ng marites. Ang marites, kailangan meron kang sensitibong pandinig. Mga sensitibong pandinig. Yan. Dapat may ganyan. Kaya tipong kahit kumakain ka lang may narinig ka, titigil ka. Papakinggan mo yung mga nasa paligid mo. Kasi pag wala ka ng ganun, hindi ka pwedeng maging marites. X ka dyan. Pang tagapagsalaysay ka lang. Alright? Pangatlong katangian ng marites. Ang mga marites dapat magaling magsinungaling. Pag hindi ka magaling magsinungaling, hindi ka pwedeng magmarites. Kasi paano pag nagkaulihan, tinuro ka, galing dito yung informasyon. Hindi sa akin yan. Matay man ako, buong pamilya ko. Ganun dapat. Dapat ganun ka. Okay? So, pang-apat na katangian ng marites, kailangan mabilis kang mag-deliver ng informasyon. Ang informasyon. Alright? So, pag narinig mo agad yung balita, kailangan 3 minutes lang. Lalabas ka na, masishare mo na yan. Masalubong mo yung kumare mo, nag-iigib. Kwento mo agad. Kasi hindi po pwede yung hindi mo maikwento yan, magkakasakit ka. Ayan po, yung mga katangian ng marites. Alright ha? Kaya ikaw ka-hunter, kung wala ka dyan sa mga nabanggit ni Papa Z, hindi ka marites. Alright? Isa ka lang tagapagsalaysay. Alright? Sana may natutunan ka kay Papa Z. Salamat sa comment mo ka-hunter. Hindi natin pwedeng tirahin yung mga marites na yan. Hindi natin pwedeng siraan yan. Patay tayo dyan. Isang bulong lang tungkol kay Papa Z, sira na buhay. Papangyarihan yung mga marites, hindi natin kalaban yan. Mga tagapag-atid natin ng balita yan. Kung may mga brotherhood, sisterhood kayo, sumali kayo sa marites, yan ang matindi. Mas marami yan sila. Sikreto nga lang. Tagong-tago galing sa Interpol. Alright, yan lang for today's video. Tuntua ako sa mga comment ng marites na yan. Bye!